Yan mo po ng kapuspusan ng banal na espiritu na mangyari po ang kalooban mo sa sino mo pong magbibigay ng mensahe po, Panginoon, sa araw na ito. At wag po naming hayaan, O Diyos, na ang mensahe mo, Panginoon, ay hindi namin mapakinggan at wag po kaming uuwi, Ama, na wala po kaming mapulot na mabuting balita na galing po sa iyo. Huwag po naming hayaan, Panginoon, na ang banal na presensya mo ay hindi namin po maramdaman sa umagang ito. Salamat po, Ama. Ang sino man po yung may karamdaman dito, Panginoon, sino man po yung may mga problema, Lord, ay kalimutan po namin ito at ipokus po namin, Panginoon, yung pagsamba namin. Sa oras na ito, Panginoon, kailangan po namin, Panginoon, ang presensya mo, ang maranasan po namin. At mangyari po ang kalooban mo, Panginoon, na maawa po kayo, Panginoon, sa mga may karamdaman, sa mga may sakit, sa mga may ubo, may sipon, lalong-lalo na po, Panginoon, yung nagbabadya pong Nipah virus sa buong mundo. Lord, kung mamarapatin mo po, Panginoon, na ito po ay wag mo pong paintulutan at mangyari po ang kalooban mo, Panginoon. At mangyari din po, Panginoon, na pagsisihan po namin at ang buong mundo, Panginoon, ay pag-pray po namin na sila po ay makakilala sa iyo, lalong-lalo na po ang aming pong bansang Pilipinas sa pangunguna po ng aming pong minamahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. at ang lahat po ng leader ng aming pong bansa. Lord, maging po sa mga viewers po ngayong umaga na nanonood po sa amin, saan man punda ko sila, Panginoon, maabot po sa pamamagitan po ng iyong salita, maabot po sila, Panginoon, maabag po kayo sa kanila at maging yung mga kapatiran po namin, Panginoon, na wala po dito, Lord, dalangin po namin, Ama, na patuloy mo po silang kausapin, Ama, at mangyari po na ipaalala mo po sa amin na ang araw pong ito ay araw na para sa iyo. Maraming salamat po, Ama. Ikaw lamang po ang maitaas. Ikaw lamang po ang mapupurihan sapagkat ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Po. Magandang umaga, ECF. Patuloy tayong nag-aaral sa Book of Acts. No? Itong yung Book of Acts, ito yung history o kasaysayan ng paglaganap ng kaligtasan. Ang paglaganap sa pananampalatayang Kristyanismo. Pagkatapos na umakyat ang Panginoon sa langit, di ba? Iniwan yung ebanghelyo sa mga apostoles at sila ang nangaral ng mabuting balita. At sa Book of Acts, dito natin makikita, dito natin malalaman na yung pagministeryo ni Apostle Paul. Kasi si Apostle Paul, yung ministeryo, hindi lamang ito sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hintil. So ang ministeryo ito, dito natin makikita sa Book of Acts kung paano lumago ang pananampalatayang Kristyanismo. So kung ating naalala yung pag-aaral natin nung nakaraan kay Brother AJ, tungkol ito sa pag-iingat ng Diyos. Diba? Kung ating naalala, pag-iingat ng Diyos kay Apostol Pablo, no? At sa kanyang mga kasama, sa pagministeryo doon sa Berea. Di ba? Nagministeryo siya doon sa Berea. At tawag dito, sa kanilang pangangaral, di ba? Maraming taong nagalit sa kanila. So, iningatan sila ng Panginoon. Mukhang ayaw ata sa akin ito. Ayun na niya. So kung ating pag-aralan, ating balikan, no? Mukhang ayaw nga. Sa gitna. Balik, Pastor. Balik ka, Pastor. Okay, ito na. Okay. So, naalala natin yung ating pinag-aralan noong nakaraan kay Kuya EJ. Ayaw ko nang ibalik yung mga points. So ngayon, no? Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pananampalataya sa tunay na Diyos. Sa Acts 17:26. Tayo po ay tumayo upang sama-sama nating basahin ang salita. Chapter 17. Okay. 16.
Sama-sama nating basahin. Habang sina Silas at Timoteo'y inihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. Kaya't nakipagpaliwanagan sa loob ng mga sinagoga roon sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumamba sa Diyos at sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Nakipagtalo rin sa kanyang ang ilang mga pilosopong Griego na mga Epicureo at Stoico. Ano ba ang sinasabi sa atin na nagmamarutong na iyan? Sabi ng ilan. Sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Sinabi nila iyon dahil nangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Siya'y isinama nila at hinarap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, "Maari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? Bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kaya't nais naming malaman ang kahulugan nito. Sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas, ang mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo." Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napakarelyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na iyong sinasamba, kahit hindi ninyo nakilala, ang siya kong ipapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto at ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao, sapagkat siya'y mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na banal, patuloy kaming nagpapakumbaba, Panginoon, sa umagang ito. Lord, kanuman, Panginoon, ang nakita mo sa aming mga puso, nakita mo sa aming isip, nakita sa aming mga nagawa, Panginoon, marumi sa iyong paningin, humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Lord, tinataas namin, Panginoon, ang paghayag ng iyong salita. Nawa, Panginoon, ang kagustuhan mo at turuan kami ng banal na Espiritu para mahayag, Panginoon, ng katotohanan. Lord, patuloy kang manguna. Tinataas ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin, Ama. Ito'y pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus kasama ng banal na Espiritu. Amen and amen and amen. So, yun kanina, no? Yung pinag-aralan natin nung nakaraan ay ang pag-iingat ng Diyos kina Apostol Pablo at kila kay Silas sa paghayag ng salita ng Diyos doon sa Berea, di ba? Nakita natin na maraming nagalit sa paghayag ng salita ng Panginoon, naggalit ang mga Hudyo, especially yung mga Hudyo kasi ayaw nilang matanggap yung salita ng katotohanan. So, yung mga points. Okay. Dahil sa pananampalataya sa tunay na Diyos ni Pablo, hindi tumigil doon sa Berea. Patuloy siyang naghayag ng kaligtasan. Patuloy na siya nag-evangelize. Sa moderneng panahon, Europa. Dahil sa pananampalataya sa tunay na Diyos ni Pablo. So, sa ating teksto, sa ating message o sa passage na ating binasa, may points tayo, may nalalaman tayong kung ano ang napansin ni Apostle Paul sa kanyang pagmiministeryo doon sa Atenas. Kasi mula Berea, papuntang Atenas. So mga more or less, mga 227 na kilometro mula doon sa Berea papuntang Atenas. So yung Atenas, kung ating
balikan ang history sa mga nag-aaral ito, no? Sa mga yung history, di ba? World history sa nag-aaral high school or college, yung Athens, di ba? Kung ating pag-aralan, yung isa sa mga leader hari na nag-conquer sa panahong iyon ay si Alexander the Great, di ba? Si Alexander the Great. And then kinonquer niya pati Rome. So sa panahon ngayon, natalo 'yon kasi nung namatay si Alexander the Great, no? Namatay si Alexander the Great, nahati yung mga kaharian niya. So, paghati ng kaharian, umusbong yung Roma. So, under ito, natalo na naman yung natatalo yung kingdom, yung mga tinatawag na Hellenistic kingdoms na kasi nahati-hati eh. So, under ito sa Roma. Under Rome na ito. Under sa emperador ng Roma. So, habang Silas at Timoteo hinihintay ni Pablo sa 16, sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod, kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. So si Pablo, sa kanyang pagbiministeryo, hindi talagang naging observant siya. So sa pagbiministeryo, kasi ipasok niya nga yung mabuting balita eh. Ipasok niya yung kaligtasan. So naging observant siya kung paano niya ipasok si Kristo sa lugar na kanyang pagministeryohan. So naging observant si Pablo. So napansin niya sa lungsod na maraming Diyos-Diyosan. Maraming Diyos-Diyosan. Kasi yung panahong iyon, kasi sa panahon ito ng Roma, actually yung Roma, adapt nila yung kung ano yung kultura, ano pananampalataya ng mga taga Atenas dati. Greek, Grego. Maraming Diyos-Diyosan yung mga Grego eh. So, yung mga taga Roma, yung na-adapt nila ito, no? Na-adapt nila ito yung mga Diyos-Diyosan din. Maraming Diyos-Diyosan din yung mga taga Roma. So, nakita niya mga Diyos-Diyosan kasi mga pagano, di ba? Maraming Diyos-Diyosan ng mga pagano. So, nung nakita ni Pablo na maraming Diyos-Diyosan, napagabag ang kanyang espiritu. So, sa buhay natin, isang ganun din tayo eh. Dapat mga naglalakad bilang mananampalataya, dapat maging observant din tayo. 'Di ba? Sa ating mga palibot, no? Kung yung ating palibot ba ay sumasamba sa Diyos, na ating sinasampatalayanan o mga Diyos-Diyosan. So sa buhay natin mananampalataya, dapat mag-observe kasi nagdadala na tayo ng katotohanan eh. Yun sa atin na yung Espiritu Santo na nagdi-discern, nagtuturo kung ano yung tama. So dapat maging observant tayo sa ating palibot. Kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon, sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos. At sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. So, alam niyang may mali eh sa pananampalataya ng mga Hintil, sa mga taga-Athens. So, nagpaliwanagan siya. Di ba? Nagpaliwanagan kasi pag nagpaliwanag ka, alam mo kung anong totoo. Nagpapaliwanag ka eh. Kasi iba naman, nagpapaliwanag ka, hindi mo alam. Pero nagpapaliwanag ka sa hindi mo alam. So, nagpaliwanagan siya. Di ba? Doon sa mga tao, doon sa Atenas, especially sa mga Hudyo, kasi pinasok nilang sinagoga. Pag magmimisyon si Apostol Paul, pinapasok niya yung mga diaspora. No, pinapasok niya, pumupunta siya sa mga Hudyo sa labas ng Israel. Tawag doon layas na mga Hudyo. So doon sa sinagoga, kasi alam mo naman mga Hudyo, no? Pagdating sa kautusan, talagang konserbatibo sila. 'Di ba? Nag-aaral sila tungkol sa kautusan doon sa sinagoga. So pinapasok ni Apostol Pablo 'yon. Pero hindi nga, dahil nga si Apostol Pablo hindi lamang apostol sa mga Hudyo, kundi Hintil. Kaya ang nakasalamuha niya sa lugar na iyon ay mga Hintil. Yung tawag na Hintil, yung mga taong hindi Hudyo. So sa Atenas, sa Europa, sa ating mundong panahon, Hintil. Hintil, hindi Hudyo. Hindi sila naniniwala sa Diyos ng Israel. So, nakipagpaliwanagan siya. Di ba?
Then, nakipagtalo rin siya sa kanya ang ilang mga pilosopong Griego na mga Epicureo at Stoico. Ano bang sinasabi sa atin na nagmamaratong iyan? Sabi ng ilan. Sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang Diyos. Sinabi nila iyon dahil nangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagbubuhay. Ano ang pilosopo? Kasi na-encounter niya yung mga pilosopong tao. Itong mga pilosopo na ito ay nag-aaral tungkol sa buhay, no? Buhay, katotohanan, at kaalaman. So, example, halimbawa ng mga Greek philosopher. Pilosopo na pinaka-popular kasi sila nag-aaral, alam niya ito. Sila Socrates, sila Plato, at iba pa. Greek philosopher yon. Ano ba? Sa mga estudyante, Greek philosopher. Tanyag na mga pilosopong tao. Matatalino, pero hindi kumikilala sa Diyos. So, dalawang klaseng pilosopong tao ang na-encounter ni Pablo. Una, ang Epicureo. So, ang Epicureo, isang grupo ng mga pilosopo na naniniwala na ang layunin ng buhay ay kaligayahan at kawalan ng sakit. So, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Grupo ng mga pilosopong tao. Epicureo. And then, Stoico. Grupo din ng pilosopong tao ito. So, dalawang grupo ng mga pilosopong tao na-encounter niya. Stoico. No? Itong paniniwalang ito, ang kanilang paniniwala ay tungkol sa mga bagay, mapokus ka lamang sa mga bagay na kontrolado mo. So, hindi ka mag-focus sa hindi mo control. Halimbawa, ang sarili mo, kontrolado mo yan. Kontrolin mo yan. Pero pagdating sa environment, pag calamity, hindi mo control yan. Di ba? So, yan ang kanilang pinag-aaralan. So, mag-focus ka sa kontrolado mo, no? Ipagpaubaya mo o hayaan mo ang hindi mo kontrolado. Yun ang pinag-aralan ng pilosopong taong ito, Stoico. Then, anong sinasabi ng Biblia tungkol sa mga Diyos-Diyosan? Kasi maliwanag doon sa napansin ni Pablo doon sa lugar ng Atenas, sa kanyang ministeryo. Anong sinasabi ng Biblia? Anong batas ang binigay ng Diyos sa Israel? Ito, Exodus 20:4-5. Itong sinasabi, tinuro ng Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Anong sinasabi? Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na yung Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. So maliwanag ng utos ng Panginoon ay huwag kang gagawa sa Israel ng ribulto. Yan ang utos niya. No? Maliwanag yan ang utos niya. Then, itong sinasabi ng Isaiah 42:8. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan, walang makakaangkin sa aking karangalan, ang papuri sa akin, hindi sa mga Diyos-Diyosan. Kaya yung ginagawa natin dito sa umagang ito ay nagpupuri tayo sa Diyos na Espiritu at sa Diyos na buhay. Itong ginagawa, wala tayong revolto. Yan ang ginagawa natin sa umagang ito. So saan ba ang Diyos? Saan ba ang Diyos? Yan ang sinusulat, may nasulat doon sa 2 Corinthians chapter 6 na sinasabi ni Pablo kung saan tumitira ang Diyos sa ikatlong langit. Ang sinasabing ikatlong langit, kasi may tatlong langit. Yung una, sa Book of Creation, sa chapter 1 ng Genesis, makikita natin ang dalawang langit.
atmospheric. Di ba makita natin yung mga ibon, nandyan yung may oxygen, nandyan yung makakalipad yung, nakikita natin, no? Atmospheric yan na heaven. Ang second heaven ay yung celestial. Doon sa outer space, nandun yung mga planeta, mga galaxy, that is second heaven. So sa second heaven na yon, limitado nga lang yun ang makapunta doon ang tao. Limitado lang. Buwan nga, maharos makano. Pluto, ay malawak yung celestial. Limitado yung narating lang ng tao. So, pangalawang heaven. Ang third heaven, ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians, kung saan nandun ang Diyos. Talagang hindi maabot ang Diyos. Talagang hindi maabot ang Diyos kasi siya ay Diyos. Ay kung maabot lang ng tao ang Diyos, hindi na siya Diyos. Kaya ang kalaliman ng Diyos ay hindi talagang maabot ng tao. So yan ang sinasabi na dapat kay Yahweh lamang ang lahat ng papuri, hindi sa mga Diyos-Diyosan. So sa kanyang pagmisyon, no, ni Pablo, so nakita niya na may parang mali. May mga Diyos-Diyosan. So sa kanyang pagpaliwanag, di ba na nagpaliwanagan siya, nalaman ng mga Griego, nalaman nila na parang may mali ata sa kanilang paniniwala. Nalaman, siya'y isinama nila at hinarap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral mo? So, napansin ni Pablo parang mali. Nagpaliwanagan siya at nalaman ng mga hintil ng Griegong ito na talagang may mali sa kanilang pananampalataya. So, isinama nila at hinarap sa kapulungan ng Areopago. Anong Areopago? Sa panahong iyon, ang Areopago, lugar ito, mataas na burol na nagpupulong ang mga politiko para ayusin yung mga bagay-bagay. So sa panahong ito na nangyari ito ay kung saan nagpupulong ang mga intellect. Kasi mga pilosopong tao para ayusin ang mga isyo o mga bagay-bagay. So dinala, kasi naging isyo sa kanila ibang turo. Di ba? Dinala nila ito sa Areopago. So, nung dinala nila, nagtanong sila, diba? Maari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? So, 20. Bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kaya't nais naming malaman ang kahulugan nito. So, gusto nilang malaman kung ano ang itinuturo ni Apostol Pablo. Pagkatapos nito, no, kasi napansin na parang may mali ata, nalaman nila na parang may mali sa kanilang pananampalataya. So, pangatlo, napaka-religyoso. Sinong napaka-religyoso? Ito. Tinatanong nila si Pablo sapagkat, sa 21, sapagkat walang ginawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang niniran doon, kundi mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. So, pagdating sa katuruan, ang mga taga-Atenas talagang interesado. Di ba? Palagi nila, pag may bagong turo, usap-usap. So, interesado sila sa mga katuruan. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napansin kong kayo'y lubos na napaka-religyoso sa mga maraming bagay. Religyoso. Ano yung religyoso? Yung religyoso ay medyo talagang iba sa maka-Diyos. Ang religyoso ay sumusunod sa doktrina, ritual, at tradisyon. Yun ang religyoso. Ako, bago pa man ako sa pananampalatayang ito, napaka-religyoso ko. Totoo, napaka-religyoso ko. Nakaranas akong magluhod yan sa Quiapo. Mula pintuan hanggang doon sa
altar. Naranasan ko yan. Sumisimba ako sa probinsya namin, sumisimba ako umaga't hapon. Hanggang nga, napag-search ins pa ako sa Montalban, magpasok sa seminaryo. Napaka-religyoso ko. Tapos, palagi ako sa simbahan, posisyon, sumusunod. Hanggang pagkatapos na may mag-attend sa piyesta, pagkatapos mag-attend sa piyesta, inuman kami. Doon ako natutulog sa kumbento. Napaka-religyoso ko. No? Doon ako sa simbahan, sumusunod, naniniwala sa doktrina, sumusunod sa ritual at mga tradisyon. So, iba yung makadiyos. Ano ang makadiyos? Ang makadiyos, ito ay ang pakipag-ugnayan natin sa Diyos. Iba yung religyoso at iba yung makadiyos. Ito yung sinusulat ni Apostol Pedro. 2 Peter. Peter naman. Bisaya, Peter. Peter 1:3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay ng makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesus na siyang ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluluwatian at kadakilaan. Pakipagrelasyon sa Diyos. Personal na kapag-ipag-ugnayan sa Diyos. Iba yung religyoso, iba yung makadiyos. Tayo, may personal tayong relasyon sa Diyos. Kaya tayo'y nandito. Di ba? Nag-worship tayo sa umagang ito, sa Sunday ito, dahil may personal tayo na relasyon sa Diyos. Hindi tayo sumusunod sa doktrina. Hindi tayo sumusunod sa tradisyon. Hindi tayo sumusunod sa ritual. May personal na ugnayan tayo sa Diyos kung bakit tayo nag-worship sa Diyos sa umagang ito. 23. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita akong ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na iyong sinasamba, kahit hindi nyo nakikilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. So may napansin, no? Nakapansin ni Pablo na sa sobrang daming Diyos, may nakasulat doon sa dambana sa Diyos na hindi nila kilala. So dito na ipinasok, ipinakilala, ipinahayag ni Pablo ang katotohanan. Nahayag ang katotohanan sa Diyos na sinasamba nila na hindi nila kilala. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi nanirahan sa mga templong ginawa ng tao. Sumaliwanag, saan ang Diyos? Nandun sa kalangitan. Third, o sa interpretasyon sa sulat ni Apostol Pablo, at hindi naninirahan sa templo. Maliwanag natin ay Diyos ay Espiritu. Sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Hindi naninirahan sa templo na ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao, sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Walang silbi ang pagtayo ko rito at ang pagsalita ko rito. Walang silbi ito. Sapagkat siya ang tumawag sa akin para gawin ito. It is a privilege lamang. Pribileyo na ibinigay ko para magsalita. Anhin ko man. Ang pagsalita dito na magsalita, magwalis na magwalis, magbunot na o magmap ng magmap. Walang kabuluhan ito. Sapagkat siya ang nagbigay nito. Kung wala siya, wala. Amen? Kaya wala tayong pwedeng ipagmamalaki sa Diyos na nagsaserve tayo. Hindi. It is a privilege na siya rin ang tumawag sa atin para maglingkod. Hindi natin ginusto, kundi siya ang nagpili sa atin para maglingkod. Amen po ba? Kasi siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Walang nang iba.
Mula sa iyong tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simulat-simulat pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Amen. Maliwanag na ang tao ay nilikha ng Diyos. Tayo ay nilikha ng Diyos. Ito ang sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 27. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae. Maliwanag na nilikha tayo ng Diyos. Ang pinagmulan natin ay Diyos. Alam natin ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan. Alam na natin yan. Alam natin ang Diyos natin ay Diyos na nagbigay ng buhay. Alam natin ang Diyos natin ay Diyos na Espiritu. Alam natin ang Diyos natin ay hindi gawang imahin o rebulto. Ano sinasabi sa John 4:24? Ang Diyos natin ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid ko sa pananampalataya, nandito tayo ngayon sa umagang ito para sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. At yan dapat natin gawin, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Maliwanag yan sa umagang ito na dapat natin sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Pero ayaw bumalik. Ayaw bumalik. So, ang mga points sa umagang ito sa ating pinag-aralan ay may 4 na puntos. So, may napansin, mirto na. Napansin, nalaman, napakarelyoso, nahayag ang katotohanan. So, yan ang mga points na nalaman natin sa ating pinag-aralan sa bang ito. Tayo po tayo at tayo pumanalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito na ibinigay mo. Maraming salamat, Panginoon, sa privilege, pagkakataon na paglingkuran ka. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na ibinigay mo sa amin. Panginoon, kayo po ang nagpili sa amin upang paglingkuran ka. Ang lahat ng bagay na ito ay basaan sa iyong paningin. Kayo po ang pumili sa amin para makasama ka sa iyong kalulagtian. Panginoon, nawa ang mensaheng ito, yung salita, ay tumimo sa aming puso. Tumimo sa aming isipan, Panginoon. Dalhin namin hindi lamang sa paglabas sa lugar na ito pagkatapos nito, kundi dalhin namin, Panginoon, sa aming buhay. Dalhin namin, Panginoon, sa pang-araw-araw namin na ikaw lamang ang Diyos na dapat namin sambahin. Ikaw ang Diyos na dapat namin paglingkuran at sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga bagay na binigay mo sa amin, mga bagay na mabuti, kahanga-hanga na ipinadanas mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lahat ng kapurihan, Panginoon, lahat ng kadakilaan, lahat ng pasasalamat ay binabalik namin sa iyo, O Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat. At ito'y pinapanalangin namin sa mamagitan ng Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, kasama na bala ng Espiritu, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pwede po. Yanda po natin ang puso natin para sa pag-observe ng Holy Communion.